Hello po. Araw na naman ang ating pagsasama-sama. At sa oras na naman ang ating kasiyahan. Marami tayong inihandang mga balita at mga kwentong katatawanan. Kaya't pwesto na sa harap ng inyong mga gadget. Kasama ang mga kutkutin at chichirya. Eto na at atin ang umpisahan. At sa ulo ng mga balita. Pagbili ng Covaxin ng India, wala pang rekomendasyon ng HTAC. Panukalang no contact apprehension sa Quezon City, tinututulan. Pulis na nahulikam na bumaril at nakapatay sa mag-ina sa Tarlac, hinatulang guilty. Dalawang Chinese na biktima ng kidnap, ibinigay sa ibang grupo matapos magbayad ng ransom. Actress-vlogger Alex Gonzaga na biktima ng snatching sa Makati. Isang sospek arestado. Pacquiao bukas sa posibilidad na labanan ulit si Ugas. At sa detalye, pagbili ng Covaxin ng India, wala pang rekomendasyon ng HTAC. Hindi pa nagbibigay ng rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council para bumili ang Pilipinas ng Covaxin, ang COVID-19 vaccine ng India. Sinabi ni Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19, na ang rekomendasyon ng HTAC ay kailangan sa ilalim ng Universal Health Care Law of COVID-19 Vaccination Program Act. Ang pakikipagnegosasyon ng pamahalaan sa Bharat Biotech, manufacturer of Covaxin ng India, ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa intermediary o mediator. Hindi katulad ng tripartite agreement sa AstraZeneca at Moderna companies. The question is why do we have to go through intermediaries? It will create a lot of question on the pricing because we involve more players. Hindi po transparent ang parties involved, anito. So they're signing a negotiation with local governments units and they're asking for advance commitment na wala po sa loyan. Dapat kasama ang NTF sa negotiation, dagdag na pahayag ni Galvez. Ani Galvez, inanunsyo ng India drug maker na itinigil nito ang delivery ngayong taon dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 cases sa kanilang bansa. Magpapatuloy naman ang shipment ng bakuna sa susunod na taon. Samantala, sa isang panayam, muling inulit ni Food and Drug Administration Chief Eric Domingo na ang lahat ng vaccine brands na binigyan ng emergency use authorization, kabilang na ang Covaxin, ay ligtas at epektibo. The FDA assessment is for safety and efficiency. HTAC evaluates cost effectiveness, ani Domingo. Panukalang no contact apprehension sa Quezon City, tinututulan. Hindi pabor si Quezon City Councilor Winnie Castelo sa panukalang ordinansa sa Quezon City na magpapatupad ng no contact apprehension sa traffic violation. Ayon kay Castelo, pabor siya sa programa at layunin nito, subalit mali para sa kanya ang timing dahil panahon ng pandemya ngayon, kaya hindi ito may tuturing na magandang idea. In principle, I agree with the program and its objectives, but it should be implemented in normal times, not during this time of crisis, when our people are suffering from the almost 2 years of pandemic, ani Castelo. Giit ng konsehal, dagdag pahirap lamang ang panukalang ordinansa sa PUV drivers at car owners. Tinutulan din ni Castelo ang 2,000 pesos na multa na ipapataw sa nasabing panukala. Recommended fine of 2,000 pesos is excessive and exorbitant considering the economic difficulties we are experiencing now, giit pa ni Castelo. Suwestyon niya na sa halip na magkaroon ng mainam na gamitin ng Department of Order and Public Safety ang kanilang manpower, resources at logistic para maipatupad ang traffic discipline sa lungsod. Pulis na nahulikam na bumaril at nakapatay sa mag-ina sa Tarlac, hinatulang guilty. Hinatulan ng korte sa Tarlac na guilty at sinibak na pulis na si Jonel Nuesca dahil sa pagpatay sa isang mag-ina na nakuha na ng video sa Tarlac noong nakaraang Disyembre. Bilang parusa, sinistensyahan ni Judge
Stella Marie Asuncion ng Paniki Tarlac Regional Trial Court Branch 106, sinuweska ng reklasyon perpetua o pagkakulong na hanggang 40 taon. Pinagbabayad din si Nuesca ng danyos na nagkakahalaga ng 952,560. Siyempre, Disyembre 20, 2020 na magkaroon ng pagtatalo sila Nuesca at mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio dahil sa ingay ng putok ng boga. May dati rin silang hidwaan tungkol sa right of way sa kanilang lugar. Nakuha ng pa ng video at nag-viral ang maligid na krimen. Nakatalaga noon si Nuesca sa Parañaque City Crime Laboratory at umuwi sa kanyang bahay sa Paniki Tarlac. Matapos ang krimen, kaagad na sinibak si Nuesca sa serbisyo bilang pulis. Sa desisyon ng korte, nakasaad na hindi batid ng mga biktima na may baril si Nuesca sa mga sandali ng pagtatalo. The suddenness and succession of shots fired by accused indeed rendered the said victims helpless to retaliate and attack by the accused. Anang korte. These fatal wounds that cost the lives of the victims are indeed treacherous. Dagdag nito, sinabi ni Atty. Freddy Villamor, abogado ng mga biktima, na masaya at ikinatutuwa ng pamilya Gregorio ang mabilis na pagdinig ng hukom sa kaso. Una rito, naghain na not guilty plea si Nuesca sa kasong murder na kinakaharap niya. Dalawang Chinese na biktima ng kidnap ibinigay sa ibang grupo matapos makapagbayad ng ransom. Una raw dinukot ang dalawa sa Las Piñas sa mga sospek na nagpanggap na employer nila. Sa halip na pakawalan matapos makapagbayad ng ransom money, ipinasa sa panibagong grupo ng mga kidnapper ang dalawang Chinese national na nasa gitna ng mga otoridad sa Pasay City. Sa ulat nitong Webes, kinilala ang mga biktima na si Yu King Song at Miao Miao Chi. Una raw dinukot ang dalawa sa Las Piñas ng mga sospek na nagpanggap na employer nila. It appears that the victims were kidnapped while they were looking for a job after they applied online through Telegram. Accordingly, the victims met their supposed employer in Las Piñas ayon sa spot report ng pulisya. However, upon entering inside the vehicle of their supposed employer, and at that moment, they were kidnapped at gunpoint. Dagdag nito, nakakuha umano ang mga suspect sa mga biktima na 1.5 milyong pisong yuan o 1.5 milyong yuan o katumbas ng mahigit 11 milyong piso. Nang wala nang makuhang pera ang mga suspect, ipinasa ang mga biktima sa ikalawang grupo sa Pasay City. Ayon kay Police Colonel Cesar Gablin Padayo, sepe ng Pasay Police, humingi umano ang ikalawang grupo ng 400,000 pesos na ransom sa pamilya ng mga biktima. Dalawang suspect sa grupo sa Pasay at kasabat nilang Pinoy na si Rolando Albido Jr. sa mga naaresto pero itinanggi nila ang aligasyon ng kidnapping. Samantala, dalawang suspect pa ang nakatakas. Actress vlogger Alex Gonzaga na biktima ng snatching sa Makati, isang suspect arestado. Arestado isa umanong snatcher matapos hablutin ang cellphone ng actress at vlogger na si Alex Gonzaga sa Barangay Guadalupe, Nuevo, Makati. Ayon kay Makati City Substation 7 Commander, Police Captain Edison Mabait, nasa loob ng sasakyan na actress sa EDSA, nang tangay ng tatlong suspect ang cellphone nito. Hawak umano na assistant na actress ang cellphone para sa nakunan ng larawan ng isang billboard sa EDSA nang hablutin ito ng mga suspect nitong Miyerkules ng hapon. Agad na hinabol ng driver na actress at ng mga nagpapatrolyang pulis sa lugar ang mga suspect na nagresulta sa pagka-aresto ng isa sa kanila. Sa kabila nito, hindi na-recover sa suspect ang cellphone na actress, kaya nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad kung saan na-recover ang gamit ng actress. Nabatid na ibebenta na sana ang cellphone na actress na nagkakahalaga ng halos 80,000 piso nang ma-recover ito ng mga otoridad. Ayon kay Mabait, agad din pinalaya ang suspect dahil hindi na nagsampa ng reklamo ang actress matapos na ma-recover ang kanya cellphone. Pacquiao bukas sa posibilidad na labanan ulit si Ugas. Inihayag ni Senador Manny Pacquiao na ikinukonsidera niyang labanan muli si WBA champion Yordenis Ugas na maaaring sa Enero 2022.
Si Ugas ang nagpatikim na ikawalang talo ni Pacquiao sa pamamagitan ng unanimous decision nitong nakaraang linggo. Sa ulat na Agence France-Presse, sinabi umano ni Pacquiao sa The Athletic website na posibleng gawin na ikalawang laban nila ni Ugas sa Enero 2022. Yes, I can come back in January. I will see about it. Ani Pacquiao sa website, I can rematch him if I want. I'll just need to tell promoter Al Haymon that will be no problem. Si Ugas ang naging pamalit na kalaban ni Pacquiao matapos na umatras si WBC and IBF World Welterweight Champion Errol Spence Jr. dahil sa eye injury. Matapos ang laban nila ni Pacquiao, sinabi ni Ugas na handa siyang bigyan ng pagkakataon ng Pinoy boxing legend ng rematch. Sinabi ni Pacquiao sa The Athletic na hindi pa rin siya makapaniwala na matatalo kay Ugas na itinuturo niyang madaling kalaban. I will think about it because I can't believe that one of the easiest opponents I ever faced did that, sabi ni Pacquiao. Nauna nagsinabi na kinikilala pambansang kamao na nakaramdam siya ng pulikat sa binti kaya hirap siyang gumalaw sa kanilang laban ni Ugas. He should have touched me when I moved here to the right. I had nothing. You know how I move. You've seen it so many times, ani Pacquiao. Ugas only had one style and I should been able to easily move away. You've been how I have moved in my fight before. I couldn't move in this fight. My legs just stopped. Dagdag niya. At ang bagong segment na lugar mo, ibida mo. Atin puntong hayan kung sino itong nakabidahan ng ating kasamang si Rick at kung saan lugar ito, atin pong panoorin. Wow naman! Wow! Wow! At ito, wala tayo sa bisita ko to. Dahil bago segment, dahil nandito ako ngayon sa bayan ng Samar. Sa bayan ng Basay, Samar, Western Samar. So, dahil dyan, bago segment natin, ang segment natin ay lugar mo, ibida mo. So ngayon, makikipagkwentuhan tayo sa mga taga rito at ordinaryong mga tao rito. Hindi sila mga konsehal, mayor, na gaya ng mga ina-expect nyo. Dahil napaka-busy nila mayor at saka may vice mayor na supposedly dapat sila ang ating kakapanayamin. So ngayon, makikipagkwentuhan tayo sa mga taga rito mismo. Okay, kasama natin dito si Ate Loren, si Ate Grace, at saka si Ate Dikay. Good afternoon. Good evening. Good evening na. Okay, so dahil dyan, kakamustahin natin. Kamusta po kayo rito? Kamusta kayo dito sa bayan ng Basay, sa Barangay Amandayan? By the way, nasa Barangay Amandayan tayo. Katapat ng halos nito ang Tacloban City. Yan, kamusta kayo rito sa bayan ng Basay? Okay lang naman. Yan. So, ano ba ang ginagawa nyo araw-araw dito, te? Yung usual na buhay ninyo? Oh, maganda dito. Hindi, mag-umaga, syempre, yung as usual, yung ginagawa, mag-iigib ng tubig. Okay. Di ba? Kasi sa bayan ng sa lugar na to, mga kasama, mga katoto, nag-iigib sila ng tubig. Pero ito kakaiba sa tubig nila. Ang tubig nila galing mismo sa bundok. Yan, spring water. So, malamig, malinis. So, sa atin, bumibili pa tayo ng spring water sa Manila. Dito, hindi nila binibili. Yun mismo ang lumalabas sa gripo ng bayan. Hindi nga lang sa bahay-bahay. Kasi wala pa yung direktang tubig na diretso sa bahay nila. Yun. So, Ate Loren, ano yung hanap buhay mo dito sa Basay? Siyempre, mayroong sari-sari store. Yun yung Pinagkakakitaan. pinagkakakitaan ng mga tao dito. Oo, yun. At saka bukod doon, nagre-repack sila ng mani. Nagre-repack kami ng money. Yes, oo. Nagre-repack sila ng mani. So, yun yung binibenta doon sa tindahan. Yan. So, kamusta kayo rito? Marami pang naging COVID positive din ba rito, te? Sa pagkakaalam nila. Hindi naman gaano kadami.
Kung wala kayo. So napapansin nyo guys, hindi kami nagmamas dito. Kasi totoo lang, napaka-safe ng barangay namin. Barangay Amandayhan dito, no? Kasi walang COVID positive as of the moment. Medyo matagal na actually, walang COVID positive dito. Mayroon man isa lang. Pa isa-isa, pero yung isa na yon hindi rin dito, naka-address lang dito, no? Pero dito, safe talaga dahil nga once na dumating, kagaya ko, dumating ako rito sa bayan ng Samar, sa bayan ng Basay, nag-quarantine muna ako bago ako talaga tuloy yung pinalabas. So, in short, talagang malinis yung hindi pa sila infected dito. Dahil usually dito, lumalabas yung tao, pupunta ng Tacloban, mga ganon. So, Ate Grace, anong tinabubuhay na Ate Grace? As usual, nagre-repack ng money. Di ba? Wala namang iba. Yun, so repack Oo, naman. pero meron din kami sariling meron din kaming maliit na sari-sari store sa San Antonio. Yun. Yung San Antonio po ay kabilang barangay, katabing barangay ng Barangay Amandayhan. Yan. Ate Bikay. Ay, Yan. nako. Mayroon pa akong ipagmamalaki dito sa aming sama. Yan. Yung Banigan Festival sa Basay, Samar. Puntahan nyo dito at saka maganda yung, lalo na yung San Juanico brands namin. Yan. Along Dalitit to Samar. Yay! Ay, sorry! Yun yung so talagang masayahin na si Ate Bikay. No? The moment na dumating ako rito, si Ate Bikay yung pinakamasayahin sa kanila. Okay. Siya yung walang problema. Maraming Siya yung problema. maraming problema. Pero hindi iniintindi yung problema. Kasi Yun. lahat ng problema may Masusolba rin. solusyon at may mariresolve ba? Yun. So, masaya ang lugar ng Barangay Amandayhan. Marami ring mga kwenta-kwenta na kung ano-ano. Pero ang mga tao rito ay namumuhay ng payapa at simpleng-simple. No? So, marami rin dito mga mangingisda, di ba? Oo, magsasaka. Magsasaka. Magsasaka, So, yun. mamaya papakita ko sa inyo yung yung kabukiran, no? So, kung saan sila nagtatanim ng palay. Yan. So, maganda ang bayan ng Samar. Ano ba bang bukod dun sa Banigan Festival? Kasi Punta tayo sa Sohoton Cave. Cave, yan. Yun, maganda. Dito yan sa Basay. Oo. Yeah. Yan. Sohoton Cave. So, isa sa mga Balantak nagmamalaki ng bayan ng Balantak Basay. Falls. May Balantak Falls. Balantak Falls. Yung naalala ko teacher ko ng high school, Balantak. Kasi Balantak Falls. At nandito rin, sa bayan ng Basay, ang Mount Danglay. Danglay. Mount Danglay. So, minor climb siya. So, marami rin umaakyat ng mga mountaineers. No? So, dyan sa Mount Danglay. Ito yung, kung naalala nyo, nung 2013, nagka-Yolanda. Oo. 2013. November 8. 2013. Yeah, November 8, 2013, nung nag-Yolanda, itong barangay ng Amandayhan ay hindi masyadong naapektuhan ng gaya ng nangyari sa kabilang barangay at sa iba pang Sa Tacloban. kagaya sa iba pang bayan, kagaya ng Tacloban, no? Dito kasi masyado daw madadasalin yung tao at pinoprotektahan ng patron nila na si San Roque, yan, Labrador. So, hindi sila masyadong devastated dito, although pinasok sila ng dagat, pero hindi sila yung hinambalos ng dagat. No? So, hindi masyadong devastated yung area. So, ang kagandahan pa rito, although hindi ganun kalaki yung population, marami at nakakaisa naman yung mga tao. Yun. Yeah, so, mode of transportation dito, ano bang ginagamit nyo? Kunwari, aalis kayo, paano bang Motor. motor, yan. Pump boat. Pump boat, yan. Pump boat. Nakasakay na akong pump boat, guys. So, ang sarap na experience. Minsan, pagka nakarating kayo rito, try nyo. Yan. Oo. So, hotel, hindi ko alam, may hotel ba sa Basay? Meron. Proper bus eh. Sa proper daw, may hotel. So, kung maisipan nyo umakyat ng Mount Danglay, pumunta sa Sohoton Cave, Balantak Falls. Balantak Falls, at saka yung, meron sila resort dito kung tawagin ay sa Rawis. Tama? Ay, yung mga resort nila. Gloritis. So, sa Rawis, no? Meron namang hotel accommodation sa may Basay, no? So, pwede kayong pumunta at more or less 20 to 30 minutes ride kung maghahabal-habal kayo, guys.
So, may habal-habal dito. So yung habal-habal, kung sa Manila, inuhuli yung 3 sakay, dito, normal na po yun. Walang bulihan. Hanggang Walang 4 bulihan. pa. Hanggang 4 pa. So, masaya tong barangay na to, ng bayan ng Basay. So, for the last, mga ate, baka may gusto kayong batiin, or Binabati ko yung mga anak ko nandun sa Kalubian, Leyte, si Chiki at saka si Krisha. I missed you. I love you, my kids. yan. Ang papa. No! Ikaw talaga. Okay. Ate Grace, makulit. Ate Grace, bate! May batiin! Binabati ko yung mga kapatid ko sa Manila, si Edison, si Jonathan, at saka si Boy, at saka si Erpat. Yan. Masyadong lukas na 80s na, no? Airpack, Airmat, no? Yes, ganun Ate talaga yun. Bikay! Ay, binabati ko yung mga kapatid ko, si Ate Carmelet, lahat ng mga kapatid ko doon, si Kuya Orban, lahat sila. Ingat kayo dyan, guys. Yan. So, ito ang ating mga kakwentuhan ngayon. Si Ate Bikay, si Ate Grace, at si Ate Lorel. Salamat! At abangan nyo pa yung mga susunod kong ikot kung saan-saan. Back to you, Brother Magic! Thank you, Bro Rick. Ingat sa pagbalik dito sa Manila. Huwag kang mag-alala at may bonus ka mula sa ating programa. May bago ka na naman dadayuhin lugar para sa bagong assignment sa ibang probinsya. Batian na! Maligayang panonood po sa mga kasama natin sa Badger International sa pangunguna ni Paring Boy Alejo at ni Maring Juby, pati sa matitikas nilang miyembro. Maging sa Lord Baden-Powell, binabati rin po natin. Kasama na ang Trace Fire and Rescue Volunteer dyan sa Malabon sa pangunguna ni Jonta na nagse-celebrate din ng kanilang anibersaryo. At happy 23rd anniversary din sa Emergency Rescue Association sa pangunguna ni Mr. Adrian Lira Duque. Kasama ang kanyang mga opisyales na sina Narciso Valdez Jr., Mr. Five Will Kieslao, Jeffrey Santos, Tatay Benamin Bitog, Marilyn Duque at Kakay Lapus. At huli din po sa White Dragon, Fire Volunteer dyan sa Binondo. Birthday batian na po noong August 25, sina Jean Encendencia at Mary Williams. Noong August 26, sina Raquel De Vera, Saigo, RDB, Marie Chris, Kim Malyarin, Crisel De Quiros at Shinlin. At happy birthday din kahapon, August 27, kina Derly Laput, Aileen Albaw at Ronilo Galang Di Maranan. At ngayong araw ng Sabado, August 28, sina Yoli Valdez at Bianca Benaventura. Bukas naman po, araw ng Linggo, August 29, sina Andrea Fuentabella, Pauline Jean, Posadas Cabalya, Jocelyn, Elisa Dumanais, Rain Lane, Princess Abanes, Joy Grayson, Emeros Piña Redonda, at sa lahat po ng birthday, gaya ng dati, last nyo na to. Next year na ulit. Tawanan na. Ang taong mahilig magpatawa, ang masarap mahalin. Masarap mahalin ang taong masaya. Pagising mo pa lang, good vibes na. Ang taong mahilig magpatawa, magaan magdala ng kahit na anong problema. Di halata kahit palpak na ang ginagawa. Mabagal ang pagtanda kung lagi kayong masaya. Kung seryoso ang usapan, talaga namang maaantig ka at luluha. Ang taong mahilig magpatawa, may sense of humor. Magaling mag-isip, ika nga, mataba ang utak. Siguradong magkakada kayo ng isang matalino. Ang taong masaya kahit nasasaktan mo na, di halata kung nagdaramdam na ito. Kahit nagpupuyos na ang damdamin sa sama ng loob. Di niya magawang magalit kahit halos sa sabog na ang dibdib. Dahil ang mahalaga sa kanya ay yung lagi ka lang masaya habang minamahal ka niya. Late dumating sa school si Juan. Tanong ng guro, bakit ka late, Juan? Sagot naman si Juan, yung lalaki po kasi nawala ng 500, ma'am.
Gulat na tanong ng teacher, bakit? Tinulungan mo siyang maghanap? Sagot naman si Juan, hindi po. Tinapakan ko lang yung 500 hanggang sa makaalis siya. Nag-uusap yung riding in tandem. Sabi nung isa, pare, sigurado ka ba na dito dadaan yung taong papatayin natin? Sagot naman ng isa, oo, sigurado ako. Tanong ulit ng isa, bakit ganun? Mag-iisang oras na tayo wala pa rin. Sabi naman ng isa, nagtataka nga rin ako sana wala mang masamang nangyari sa kanya. Kumakain si Ruel sa isang restaurant. Sabay tawag sa isang waiter, waiter, ano bang steak ito? Ang tigas-tigas. Halos di ko manguya. Tikman mo nga. Tinikman naman ang waiter. Oh, ang lambot-lambot naman at makatas pa. Sagot na Ruel, paano di lalambot yan? 5 minuto ko nang inunguya yan. Pumara ng taxi si Aris. Paghinto ng taxi, kinuusap niya ito. Mama, magkano? Papuntang Makati. Sagot ng driver, kayo lang po ba mag-isa? Sagot ni Aris, bakit? Di ka ba sasama? Nag-uusap ang magkumpare. Sabi ni Pason, pare, magyosi ka naman. Sagot naman si Ronnie, ayoko pare. Sabi ulit ni Pason, alam mo pare, di ka nagyoyosi, di ka nagpupuyat, at di ka nag-iinom. Balang araw, mawawalan ka ng kaibigan. Tanong naman ni Ronnie, bakit naman pare? Sagot si Pason, paano, buhay ka pa? Patay na kami lahat. Sinita ni Juan si Pedro, pare, bakit ka naman dyan naghihilamos sa inidoro? Ang baboy mo naman. Sagot naman ni Pedro, paano baboy? Ang linis nga at napakalino ng tubig dito sa inidoro. Sagot naman ni Juan, bakit ka nga dyan naghihilamos? Dinudumihan mo Diyan ako umiinom. At sa yun pala yun, dagdag kaalaman. Ang mikropono o microphone na tinatawag ding mic ay isang akustiko hanggang elektrikong transducer o sensor na may kakayahang palitan o baguhin ang tunog para maging udyat na elektriko. Ginagamit ang mga ito sa maraming bagay katulad ng telepono, grabador o recorder, aparatong pantulong sa pandinig, produksyon ng pelikula, buhay at nakarecord na enerhiyang audio, sa pagbabroadcast sa radyo at telebisyon at mga computer para masagap ang tinig, at maging sa mga di-akustikong paggamit tulad ng pagsusuring ultrasoniko. Mga bahagi ng mikropono, kabilang sa mga payak na bahagi ng mikropono, ang diaphragm at ang kapsula. Isang manipis at matalo na piraso ng metal, papel o plastic ang nagsisilbing diaphragm, samantala naglalaman naman ang kapsula o capsule na mga maliliit na butil ng karbon. Paggana ng mikropono, nagiging enerhiyang kuryente ang tunog sa pamamagitan ng mikropono. Sapagkat meron itong mga materyales katulad ng mga butil ng karbon na nagpapadaloy o nagsisilbing konduktor sa kuryente kapag ipinasa ilalim ng presyon o lakas. Mas maraming kapangyarihan o presyon, mas maraming elektrisidad ang dadaloy. Kapag tumama sa diaphragm ang mga alo ng tunog, itinutulak at pinipiga nito ang mga butil ng karbon para magkadikit-dikit. Kapag malakas ang presyon o lakas ng pagtulak o pagpiga, malakas din ang daloy ng kuryente. Kapag mahina ang presyon, mahina rin ang daloy ng kuryente. Laging nakaayon, depende ang daloy ng kuryente sa natatanggap na bilang o kantidad ng lakas o presyon. Nakaayon naman o depende ang bilang o timbang ng presyon mula sa dami ng tunog na natatanggap nito. Kapag tumigil ang tunog sa pagpapatugtog, sa kaso ng musika, magbabalik ang diaphragm sa original nitong posisyon at titigil din ang daloy ng kuryente. At nagpapasalamat po ang programang Balita at Tawanan sa ating mga sponsors. Kay Mr. Jeffrey Santos ng Devil's Burger na may branch dyan sa Litex Payatas, Boni Serrano sa may Krame at ang bagong bukas na branch dyan sa may Balintawak, Quezon City. Ang walang katulad sa sarap na hamburger. Saan ka pa? Lipat na!
sa magpartner na sina Stan at Isay ng Bowls & Ounce Online Bake Shop and all baking needs. Kontakin lamang po sa numero 0932-378-0621 at sa kanilang FB page para po sa nais magpa-customize ng kanilang cake. Ang cake na di lamang sa ganda ng disenyo kundi maging sa lasa, nagkakaisa. Kay Dr. Francis Jolan Palencia, Chief Operating Officer, Ergonix Medical Corporation. Pwede po ninyong tawagan sa kanilang hotline number 837-7377. May magagalang at masisipag silang mga medical staff na nakasisigurong aasikasuhin ang inyong mga pasyente. Matatagpuan ang Ergonix sa Regalado Highway, Novaliches, Quezon City. At kay Miss Mickey Garcia Ayalin sa kanyang Casa Garcia at Casa Garcia Kusina. Diyan makikita mga artwork ng kilalang mga pintor, maging makakagamitan sa kusina at mga pagkaing ubod ng sarap. Matatagpuan sa ground floor ng UP Town Center, Quezon City. Kay Mr. Tongshing Da Silva ng Angry Neighbors Performance para sa mga nagnanais na gumanda ang performance ng makina ng inyong mga sasakyan, tunguhin ang kanilang shop na nariyan lamang sa Dagohoy Street, Marikina City. At kay Alexander Dalida ng Cowa Bicycle Store, mga bisikletang matitibay, nakaagapay sa araw-araw na transportasyon. Ito ay nasa Barangay Holy Spirit Commonwealth, harap lang po ng Cowa. Kay Mr. Michael Lim ng 7175 Vape Shop, mga vape na mapagkakatiwalaan dahil sa original ang mga ito. Matatagpuan sa 717 Sibilia Street, Binondo, Manila. Contact number 0935-192-8840. Kay Mr. Francis Dayan ng Chill Collection Vape Juice. Masarap ang kanilang mga flavor kaya't binabalik-balikan ang mga ito. Ang kanilang contact number ay 0945-499-5100. Kay Mr. Eduardo B. Gomez Jr. ng Edge Coffee Online Coffee Shop diyan sa may Better Living Subdivision, Parañaque City. Ang kanilang coffee ay nasa botelya na 400 ml at made to order. Ang coffee amoy pa lang ay hahanap-hanapin. May Instagram account din sila at FB na pwede niyong kontakin or maaari din tumawag sa telepono bilang 0927-945-0725. Bueno, natapos na naman tayo sa pagbabalitaan at pagtatawanan. Hanggang sa susunod po uling Sabado, muli tayong magkikita-kita sa programang may kakaibang kiliti, ang balita at tawanan. Ika'y madisgrasya, pag ika'y tanga, huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Pag nakasakay sa bus ay huwag kang tanga-tanga. Sa iyong pupuntahan di mo alam, nagpas ka na. Pag naglalakad sa bangket ay huwag ka tanga-tanga. Di mo nalalaman, nalalaslas ang iyong bulsa. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ko ang daming taong nakapila. Oo, nakapila din ako. Di ko alam sini pala yun. Oh, pagkatapos ang nasa loob na ako, nadinig mo may nagtawanan. Oo, tumawa din ako. Pagkatapos nakita ko may nag-iyakan. Oo, nakiiyak din ako. Oh, pagkatapos maya-mayang konti may nagsigawan. Nahulog. Uy, sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Pag nagmamaneho ka ay huwag kang tanga-tanga. Baka mabangga kay nakududong mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka pag ika'y tanga-tanga. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag
kang tanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta ay huwag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Huwag kang tatanga-tanga. Dakila naman!